Noong unang panahon, sa isang kaharian, mayroong 12 prinsesa na kilala sa kanilang kagandahan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang tatanging ganda at walang katulad. Napakahigpit ng hari sa pagtuturo ng mga gawain sa mga prinsesa. Pinipilit niya ang kanyang mga anak na matuto ng pagbuburda at pagtatahi, ang mga bagay na itinuturing niyang angkop para sa mga babae. Mga kababaihan, sapat na ito para ngayon. Pumunta na kayo sa inyong silid at ipagpatuloy ang pag-aaral ng pananahi. Maliban sa pagkain, ang mga prinsesa ay kailangang manatili sa kanilang mga silid at hindi sila pinapayagang pumunta kahit saan. Ang aking mga anak na babae malapit na sa edad para ikasal. Lahat sila ay napakaganda. Dadating ang oras na maraming mga maharlika o prinsipe ang darating upang hingin ang kanilang kamay sa kasal. Kinamuhian ng hari ang pagsasayaw, kaya't hindi niya pinapayagan ang kanyang mga anak na matutong sumayaw. Ngunit dahil sa pagiging mahigpit na ito, naramdaman ng 12 prinsesa na tila sila ay nasasakal. Palagi silang naghahanap ng mga paraan upang lumabas at matuto ng iba pang mga bagay tulad ng pagsasayaw o pagpipinta. Hindi ba pinagbabawal ko ang pagsasayaw? Ama, ang sapatos na ito ay nasira nang hindi sinasadya. Ginamit namin ito upang magsanay sa pagtatahi. Tuwing gabi, kapag natutulog ang mga prinsesa, ang hari ay sinasara ang pinto at kinakandado ito. Ngunit tuwing umaga, palaging nakikita ng hari na ang lahat ng kanilang mga sapatos ay sira. Hindi niya mawari kung anong nangyayari. Gising na! Anong nangyayari sa sapatos ninyo? Ikaw, sabihin mo sa akin, tinatago niyo ba ang pagsasayaw ninyo? Ama, ikaw po ang nagkandado ng pintuan tuwing gabi. Paano kami makakalabas? Ang mga iyon ay napunit dahil matagal na namin itong ginagamit at hindi na namin ito naaayos. Kumalat ang utos ng hari upang maghanap ng tulong. Magaling, mahanap ko kung saan sumasayaw ang mga prinsesa tuwing gabi. Maaari akong magkaroon ng kahit gusto ko. Pwede akong maging asawa ng mga prinsesa. Ang tanong ay, magagawa mo ba ito sa 3 araw? Kung hindi, baka maparusahan ka. Sigurado ka ba dyan? Maraming mga maharlika at mga prinsipe mula sa mga kalapit na kaharian ang nagpunta para tumulong. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay at kailangan tanggapin ang kanilang parusa. Meron isang lalaki na nagngangalang Nolan na kilalang kilala sa kanyang mabait na puso. Sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, palagi niyang tinutulungan ng mga tao hanggat kaya niya. Narinig ang balita mula sa kabisera na nais din niyang makilahok. Naku, isang hamon. Gusto ko itong subukan. Tara! Sa daan, nakita niya isang matandang babae na nasa panganib. Napapaligiran siya ng mga tulisan. Bilang dating sundalo, walang pagdadalawang isip, agad siyang sumugod upang labanan ng mga tulisan. Pagkatapos ay nailigtas niya ang matandang babae. Ginang, ayos ka lang po ba? Marahil ay nagugutom ka. Meron po akong tinapay dito, kunin mo. Maraming salamat, ngunit wala akong may bibigay sa iyo. Naku, hindi niyo po kailangan gawin iyon. Hindi naman po ako gutom eh. Maitanong ko lang, saan ka ba pupunta? Susubukan ko po ang hamon ng hari. Sa isang iglap, ang matandang babae ay naging isang diwata. Ang lahat ng mga nangyari ay plano ng diwata upang subukan ang sinumang dumaan dito. At sinulan lamang ang naglakas loob na tulungan ng matandang babae laban sa mga tulisan. Binata, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ikaw lang ang pumasa sa hamon ko. Upang pasasalamat sa iyong pagtulong at kabaitan, ibibigay ko ito sa iyo. Ang mahiwagang balabal na ito ay ang iyong gantimpala. Siyempre, paggamit mo ito ay ituturo ang iyong kapalaran. Kaya pag-isipan mong mabuti bago ito gamitin. Tandaan mo ang aking paalala. Kung nais mong manalo sa hamon ng hari, kailangan mong lumayo sa anumang bagay na ibibigay ng mga prinsesa. Dahil sa hindi nakikitang balabal, sinulan ay nagkaroon ng kumpiyansa sa paghahanap ng lugar kung saan lagi nagpupunta ang mga prinsesa. Nang makarating siya sa hari, itinakda siyang manatili sa isang silid katabi ng silid ng mga prinsesa. Ang mga prinsesa na ito ay lubhang mayayabang. Walang nagtatanong kay Nolan ng kahit ano maliban sa pinakabatang prinsesa. Kamusta ka? Kamusta, prinsesa? Napagtanto ni Nolan na ang pinakabatang prinsesa ay kaibig-ibig, kaya't unti-unti siyang nahulog sa kanya. Ang bunsong prinsesa ay kaibig-ibig at napakabait. Hindi siya mayabang tulad ng nasa isip ko. Sa araw, ang bunsong prinsesa ay madalas na pupunta kay Nolan upang makipag-usap. Mukhang ang pinakabatang prinsesa ay labis na protektado ng hari.
Marami siyang bagay na hindi alam tungkol sa mundo. Ang mga kwento ni Nolan ay talagang nakakaakit sa kanya. Dahil may nararamdaman para sa prinsesa, wala siyang ginawang pag-iingat. Walang natuklasan si Nolan sa unang 2 araw. Dahil tuwing gabi bago matulog, ang bunsong prinsesa ay laging nagdadala ng inumin at inaanyayahan si Nolan. Nilalagyan niya ng gamot ang kanyang inumin upang makatulog ito ng mahimbing. Sa maikling panahon na nakasama si Nolan, unti-unting nakita ng bunsong prinsesa ang kabutihan nito. Si Nolan ay hindi naman masama. Wala siyang masamang iniisip tulad ng pera o anumang kayamanan. Hanggang sa 3 umaga, ang hari ay nagpunta kay Nolan. Nolan, nakahanap ka na ba ng impormasyon? Tandaan mo, ngayon ang huling araw. Kung wala kang anumang balita, parurusahan ka. Huwag mong sayangin ang oras ko. Tandaan mo ang aking paalala. Kung nais mong manalo sa hamon ng hari, kailangan mong lumayo sa anumang bagay na ibibigay ng mga prinsesa. Hanggang sa gabing iyon, ang bunsong prinsesa ay muling nagpunta kay Nolan at nagdala ng maiinom. O Nolan, ito ang huling gabi. Dinalhan kita ng inumin para hilingin na manalo ka sa hamon. Kinuha ni Nolan ang inumin at ininom ito. Ang lalaki ay tila nahilo. Hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Nakita ng prinsesa si Nolan na nakatulog. Marahan siyang lumabas sa kanyang silid. Dapat ko bang gawin iyon? Paano kung hindi ko maaaring ilaglag ang aking mga kapatid? Bukas na madaling araw, hihilingin ko kay ama na huwag siyang parusahan. Ngunit hindi niya naisip na paglabas niya ng silid ay tumayo na si Nolan. Iniluwa niya ang inumin sa kanyang bibig, sinuot ang kanyang hindi nakikitang balabal at sinundan ng prinsesa. Pumasok sa silid ng mga prinsesa, nagulat si Nolan nang makita ang kakaibang kilos ng pinakamatandang prinsesa at lumitaw sa ilalim ng lupang isang lagusan. Mabilis na sinundan ni Nolan ng mga prinsesa. Natuklasan niya na ang 12 prinsesa ay napupunta sa isang lihim na landas patungo sa isang lihim na hardin. Napakaganda ng daan. Ito ay nababalot ng mga puno na may dahon na pila. Ate, pakiramdam ko, parang may sumusunod sa atin. Ano ka ba? Hindi naman ito bagay sa iyo, hindi ba? Sino ang makakaalam ng ating lihim? O baka nag-aalala ka sa lalaking si Nolan? Makalipas ang ilang sandali, si Nolan ay napunta sa isang maningning na hardin sa ilalim ng lupa. Isang malambing na kanta ang umaalingaw at isa-isang tumapak sa sahig na kahoy ang mga prinsesa at pinakita ang galing nila sa pagsasayaw. Ang nakakaakit na tunog ay nagtutulak kay Nolan na bitawan ang kanyang balabal at sumali sa mga prinsesa. Nagpupunta pala dito ang 12 prinsesa gabi-gabi upang magsanay sa pagsasayaw. Mga kapatid, malapit na mag-umaga. Kailangan nating bumalik bago ito malaman ni Nolan. Sa pagbalik sa palasyo, sinubukan ni Nolan na panatilihin ang isang hakbang na layo sa mga prinsesa. Bumalik siya sa kanyang silid, hinubad ang kanyang balabal at humilig gaya ng isang gabi. Kita nyo? Narinig mo ang hilig? Hindi mo kailangang mag-alala. Kinaumagahan, tinawag ng hari ang 12 prinsesa at sinulat sa palasyo. Kamusta, Nolan? Nalaman mo ba ang lugar kung saan nagpupunta ang aking mga anak tuwing gabi? Nagtawanan ng mga prinsesa. Tiwala silang mabibigyo si Nolan tulad ng iba. Ngunit hindi umayo ng mga bagay sa naiisip nila. Ano malalaman ng lalaking mahimbing ang tulog? Kamahalan, meron akong sagot. Pakiusap, sumunod po kayo sa akin. Binuksan ni Nolan ang lagusan tulad ng ginawa ng pinakamatandang prinsesa. Pinakita niya sa hari ang landas na puno ng lilac na dahon patungo sa magandang hardin kagabi. Ang mga prinsesa ay hindi dapat itago ito habang buhay. Ano ang mali sa pagsunod sa iyong hilig at pangarap? Sa oras na ito, walang nagawa ang 12 prinsesa kundi umamin. Papakiusap po, hayaan mo kami pagpatuloy ang aming hilig at libangan. Tuwing ipinagbabawal mo po ito, masinahangan naming malaman ang mga bagay na ito. Ang lugar po na ito ay natuklasan namin mula sa liham na iniwan ng aming ina. Iniwanan niya kami ng isang lihim na daan patungo sa hardin na ito. Ito po ang lugar kung saan siya nagpupunta upang magsanay sa pagsasayaw. Ito po ang aming pangarap. Kaya nais din namin maging katulad niya. Sundin ang aming hilig at pangarap. Matapos makinig sa kanyang mga anak, biglang naisip ng hari na siya ay naging mahigpit kaya't ang kanyang mga anak ay hindi komportable. Ang ugat ng lahat ay nagmula sa pagkawala ng Reyna, ang ina ng 12 prinsesa. Mahal na mahal ng hari ang kanyang Reyna. Palagi niya itong sinusuportahan sa lahat ng bagay, kasama na rin ang hilig sa pagsasayaw.
Gayunpaman, habang sila ay nasa isang bundok, dahil hindi nag-iingat, ang reyna sa kasamaang palad ay nadulas at nahulog sa bangin habang nagsasayaw. Mula noon, kinamuhian ng hari ang pagsasayaw. Kahit sa pinakamalaking bigi ng kaharian, ang sayawan ay pinagbabawal. Nagbago ang isip ng hari. Pinayagan niya ang mga anak na lumabas at gawin ang gusto nila at makilala ang mga tao sa tingin nila ay bagay para sa kanila. Tinupad ng hari ang kanyang pangako. Binigyan ng ranggo sinulan sa kaharian at ang kanyang kahilingan na ligawan ng pinakabatang prinsesa ay natupad. Ang bunsong prinsesa ay mayroon ding pagtingin kay Nolan, kaya't hindi nagagalit bago sila umibig sa isa't isa. Ang seremonya ng kasal ay ginanap sa palasyo ng hari. Silang dalawa ay namuhay ng maligaya habang buhay.